Eto guys, pakinggan ninyo. Akala nyo kayo lang yung pwedeng mambastos. O eto guys, binastos din ni PBBM itong si Almoranas si Morales. Almoranas. Sino yon? So ngayon, pakinggan natin. Good morning po, Mr. President. May comment po ba kayo doon kay Agent Morales na ano po yung masasabi po ninyo? Mahirap naman bigyan ng importansya yan. You know, this fellow is a professional liar. At parang jukebox yan eh. Kung ano ihulog mo na, basta maghulog ka ng pera, kahit anong kantang gusto mo, kakantay niya. Oo, kaya walang saysay. Tignan mo na lang ang kanyang record. Tignan mo na lang kanya, may kaso siya na false testimony. O yan, ganyan. Ilan bang marami siyang history na kung sino-sino sinasangkot kung saan-saan. Hindi parang yun ang hanap buhay yata niya. Kaya professional liar ang tawag ko sa kanya. Thank you, Mr. President. Okay. Thank you. O, tingnan nyo. Binastos si Almoranas si Morales. O, narinig nyo guys yung sinabi ni President Marcos. Itong pagkatao ni Morales, hindi dapat ito pinapaniwalaan. Bakit hindi pinapaniwalaan? Kasi nga, questionable po ang kanyang credibility. Kaya nga guys, nung unang tinanong si President Marcos kung sabay ba kayong gumagamit ni Maricel Soriano ng white powdery substance, ano yung sabi niya? Wala, speechless lang siya, ngumiti. Kasi alam niyang hindi naman dapat, karapat-dapat patulan itong si Morales. O ngayon, kasi syempre nagkaroon na ng Senate hearing. Tapos medyo lumalaki itong issue na to. And alam ko naman na nag-research na yan sila President at yung kampo niya according nga dito sa pagkatao ni Morales. O, kaya nga binanggit ni President Marcos na parang jukebox itong si Morales na pag hinulugan mo, kakantahin niya kahit anong kanta. So ngayon nga po guys, sino yung naghulog dito? Alam na kung sino yung naghulog dyan para kumanta itong si Morales. Walang iba dyan guys, kundi yung mga naninira kay President Marcos, yung mga taong dinidemolish ang kanyang pangalan, yung mga taong pilit pong sinisira ang credibility ng ating presidente. Yun lang naman talaga ang pwedeng maghulog dyan para kumanta itong si Morales. Ang problema nga lang ay sintonado ang kanta ni Morales. Diba? Napakasintonado ng kanyang kanta. O tingnan nyo, paano naging sintonado? Kasi nga, hindi niya kayang banggitin ang kanyang informant. Kagaya nga ulit ng sinabi ko sa inyo guys, kapag kayo po ay mag-iimbestiga, hanggang doon lang po sa may personal account, yung dapat na personal information, yung dapat na iniimbestigahan ninyo. Unang-una nga po dito guys, ano yung sabi ni Morales? Na siya daw po ang nagsulat ng record ni President Marcos at ni Maricel Soriano na sila daw po ay gumagamit ng white powdery substance. Pero ang tanong, nakita ba ni Morales? Hindi niya daw po nakita. According lang daw po yan sa sinalaysay ng kanyang informant. So ngayon nga po guys, ito yung nakakapagtaka dito. 'Di ba? Yung mga small details alam niya, pero yung informant hindi niya man lang kayang mabanggit kahit nga ni gender. 'Di ba? Kaya doon pa lang questionable itong putang inang pagkatao ni Almoranas ni Morales. Questionable nga po, guys. So ngayon hindi ito dapat pinapatulan. Tagisan tong si Bato, isa din na may Almoranas yung pag-iisip. Pinatulan kasi guys, ang ginagawa, ang main objective nitong Senate hearing ni Senator Bato de la Rosa is to demonize yung pagkatao, yung credibility, character assassination para sa ating presidente. O ngayon, palpak na naman kayo. Diba? Wow! Magic! Sayang! Binayad kay Morales! Diba? Sayang yung binayad nyo kay Morales kasi hindi marunong kumanta. Diba? Naghulog pa kayo ng pangkanta, yung kumakanta, hindi naman pala marunong, hindi naman pala magaling. Diba? Kukuha na lang sana kayo ng singer, dapat yung magaling kumanta. Yung kayang abutin yung high pitch na notes.
Di ba itong si Morales hanggang dito lang siya? Oo. Hindi pa nga nagsisimula yung kanta. Atrasado na yung mga yung mga tawag dito, yung mga judgers, 'di ba? Yung mga nag-judge, ay mali, wala, hindi agad to papasa. Kasi nga guys, gawa-gawa lang itong kwento ni Morales. Paano papasa sa mga judger yan? Kung mismo nga sa pinaka-highest of the court natin, si Almoranas, si Morales niligwak. 'Di ba? Paulit-ulit kong sinasabi sa inyo, tapos na ang laban, tinapos na po. Matagal nang tapos to, doon pa lang sa credibility ni Morales, dapat doon pa lang nag-stop na yung hearing. Kaso pinatulan ni Bato. Bakit niya pinatulan? Kasi nga po guys, gusto nilang i-character assassinate itong si President Marcos. Biruin mo, maniniwala ka na authentic ang isang dokumento dahil sa butas ng puncher at sa putang inang opinion mo? Tama ba yun? Hindi ko sa hinuhusgahan guys itong si Senator Bato de la Rosa. Pero sinasabi ko sa inyo na dapat yung mga tatakbong senador sa susunod na taon, next year, election, is dapat mga abogado. Kasi pag hindi abogado, o pag katulad nito, artista, katulad ni Bato, na ewan ko ba kung ano yung magaling dyan sa kanya. Diba, tingnan nyo kung mag-imbestiga, pulpul. Diba, pulpul po mag-imbestiga. To the point na, magaling ba ito mag-imbestiga? Talaga ba? Sure na ba yan? Bato? Magiging ganun na lang yung initial reaction mo kasi kahit yung mga abogado na hindi naman bilong sa Senado na yan, nagsasalita sila dapat with evidence. Diba? Although hindi abogado itong si Bato de la Rosa, i-consider na lang natin na hindi siya abogado, pero senador siya Bago sana siya nag-conduct ng Senate hearing na yan, dapat sana in the first place, pinag-aralan niya kung ano yung napapaloob sa pre-operational report. Hindi niya pinag-aralan. Pirma lang ni Morales yung nandoon sa dokumento. Pangalawa, di ba, bakit walang pirma ng team leader, walang control number? Ang dami niyang butas dito sa Senate hearing ng Senator Bato de la Rosa. So, sobrang dami ng butas, talaga nga namang diba, walang sustansya itong Senate hearing na to. Nagsalita si Senator Chis, hindi niya pinakinggan. Nagsalita si Grace po, hindi niya pinakinggan. Nagsalita si Jinggoy Estrada na sandamakmak yung kaso niya, yung sabay Fernando nga, 'di ba? Nagalit siya sa PIDEA kaya nagtanim droga itong si Morales. 'Di ba? Bakit mo pinapaniwalaan niyang si Morales? And since 2000 pa pala, meron na itong history si Morales na kung ano-ano. Kabilang na nga po dito guys si Ping Lacson, nauna niya na pala itong naging biktima. Kaya nga witness for hire. Tama nga si President Marcos, professional liar kasi nga yan yung kinabubuhay ng kanyang pamilya. Yung mga sinabi niya noon, nire-recycle niya lang noon. Ano yung sabi niya noon? Nanganganib po yung buhay ko. Putang ina, 2001 pa nanganganib yung buhay mo. Ba't buhay ka pa ngayon? Diba? Kaya nga, nainis ako guys Na-stress yung kipay ko dito. Para tayong ginagago. Mga diputa. Ang lalakas ng tama nyo. Sa totoo lang. Diyos ko po, ewan ko ba dito? Yan lang po guys. It's me again, si Mima Alicia nyo. Nagbabalik ulit para sa ating panibagong video.